So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, i-unbox natin itong isang very affordable na smartphone ngayon ni Realme, which is a Realme Note 80. So tara, pag-usapan natin. Mga idol, naghahanap ba kayo na isang mura bagsak presyo na smartphone mula sa Realme? Meron ako masasuggest nga sa inyo at ito ang Realme Note 80. Pero, magkano nga muna ba ang kanyang SRP? So, ang SRP na itong smartphone na to is around 7,000 pesos mga idol. And that is the 4GB, 64GB of internal storage. Pero magandang balita dito sa ating product link. So, nandito yan. Tap mo yung video, view products, or yung product link niya nandito sa baba ng ating video. Mura nyo lang makukuha tong Realme Note 80. Guess what? Pwede siya makuha around 4 to 5,000 pesos. Dahil yan dito sa sale natin sa online. So, official store po ni Realme yung ipoprovide nating link dyan. Kaya no worries mga idol. At ang maganda balita kasi pag dyan kayo galing, meron pa po kayong additional discount voucher sa online. Diba? Napakasulit. Yan, exclusive yan dito sa ating video. So, kumbaga, meron pa kayong sale price sa meron na kayong nakuhang discount sa online, meron pa dito sa ating video. Kaya dito lang kayo bibili sa ating product link dahil diyan ko rin binili itong Realme Note 80 natin, okay? So itong smartphone na to is this is a successor for the Realme Note 70 na yung Note series kasi ni Realme is more on budget side talaga. Medyo nakakalungkot lang talagang Realme ngayon na medyo overpriced sila. Real talk naman talaga. Medyo hindi na ganun pangmasa yung presyo nila compare before na talagang ang ingay nila sa market. Ang daming lumalabas, ang daming mura, pero ngayon parang nagle-laylow sila. I don't know why. Sayang. Ang ganda pa naman ng mga Realme smartphone. Isa ako sa naging saksi sa pag increase ng market ng Realme dito sa Philippines noong year 2018. Meron ngayon 2026, it's 8 years na. Parang alam mo yun, ewan ko, lumungkot lang ang Realme smartphones ngayon since siguro dahil nagsilabasan ng Infinix, Tecno, Itel, pero hindi, sana mag-step up pa si Realme kasi ang ganda nung mga Realme smartphones for me talaga. So yan, tulad neto, ang in-offer lang nila is 64GB, pero syempre in today's time kung gagawa ka ng smartphone, in consumer's perspective, di ba, isipin mo 64GB enough pa ba yan sa around, I think for the SRP ulit is 7,000 pesos. Syempre sa big no-no na 7K. Sa ganyan 64GB. Ang dami na po mga competitors ngayon na 256 and 128 na mas better pa yung specifications, diba? So, sana mag-step up pa si Realme dyan. And the sad part is 64GB lang talaga yung offer nila. Ang napili nating color is yung Glacier Blue. So, tara, mga J-Vlog, samahan nyo i-unbox itong bagong labas na Realme Note 80. So, ito na yung box ng Realme Note 80. So, as you can see, I don't know about sa Realme. Bakit parang hindi sila ngayon nag-i-innovate? Even the box, hindi nila pinalitan. Same box nung 2020 ata, diba? Yellow pa rin na ganito. Parang walang pagbabago talaga. Realme Note 80 AI, nakalagay dyan. Armor Shell Protection. So, 6,300 mAh battery capacity with 48 months of fluency. Armor shell protection is 7.94mm. And this is the Glacier Blue, 4GB, 64GB of internal storage. So, open na natin siya. Make it real by Realme. So, check natin yung inclusions ng box. We have here a power brick. So, ito yung power brick niya. Ayan, meron tayo ditong Type-C cable. And yung SIM eject tool. So, yun lang naman yung content ng box niya. Tingnan natin dito sa mismong leaflet or yung box. We have here a jelly case. Si Maring jelly case, mukha siyang, alam mo yun, yung silhouette ulit ng mga 17 Pro and Pro Max. We have here Realme, safety guide, and a quick guide. So, yun lang naman yung content ng box. So, dito tayo sa mismong smartphone. Ito ng Realme Note 80. Check natin siya. This is a color Glacier Blue. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, in fairness for the design, is very identical din naman or silhouette din sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. Matte finish siya pero may pagka-glossy na siya dito na, alam mo, may texture. Ayoko yung texture niya, yung nangingilo ko eh. Single camera setup with flash and design.
Okay naman, very slick yung design niya, napaganda, very premium looking for its price. Sa right side, nandito yung ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side, yung SIM tray. So, let's check kung yung SIM tray niya is hybrid or not. So, check lang natin. So yun, hindi po siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman, we have here the 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. And the sad part about dito sa Realme Note 80, wala po to screen protector din out of the box. So open na natin tong smartphone na to. Ayan, Realme powered by Android at ikabit na natin si Jelly Case. Ayan, ang ganda, no? Maganda yung design niya in fairness. Okay rin nilagay si Marin Jelly Case. For me, parang hindi maninilaw yung likod nito kasi parang matte yung likod niya. So, lagay nyo to as your temporary case. So, setup ko muna to. Balikan ko rin. So, ayan, na-setup na natin si Realme Note 80. So, the sad part lang dito smartphone na to nung inopen natin is, of course, yung very large na notch display niya. The screen size is all goods. Malaki naman siya. The screen brightness, nasa fair length naman or mataas din naman yung ma-offer niyang screen brightness. So, let's check yung about sa specification ng smartphone na to. So, sa about phone natin, ayan, 22GB na agad yung nakain. So, medyo malaki na talaga. Grabe. So, medyo mababa na talaga 64GB. I don't know why Realme still offers 64GB sa ganitong presyon na smartphone. So, no choice kasi tayo. Isang variant lang kasi ang in-offer nila. Ang laki na agad ng Android 15, no? 15GB na rin ang Android 15. So, it's Android version 15, January 1, 2026 ang kanya software update. Ayan, so it is the Unisoc T7250 with 4GB of RAM of extended RAM. Ayan, so parang a total of 8GB pero again, specs wise 4GB lang talaga to. Iba kasi pinipilit na 8GB pero extended yung iba, hindi po ganun ang ano talaga ng specs. So, dito, refresh rate is up to 90Hz refresh rate naman, pero auto siya, so hindi siya nakafix na 90Hz. Pero when it comes sa navigating naman and all, smooth din naman itong si Realme Note 80. Ayan mga J-Vlog, kung interested kayo dito sa smartphone na to, i-check nyo na yung product link na ito sa ating video. So, view products, nandyan yan. Mura nyo lang makukuha itong Realme Note 80. So, yun mga idol, na-unbox na natin si Realme Note 80. Next naman is pag-usapan natin yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Ngayon na hands-on na natin siya. Syempre, iba yung ating first impression based sa kanyang specifications compared sa na hands-on natin siya. So, tanggalin natin yung case niya. Ayan, ang ganda. Unang-una natin pag-usapan na natin yung design. So, the design is parang silhouette nga sa mga iPhone Pro Max ngayon. And especially ito, hindi nyo makita sa video pero parang pahaba rin siya na parang 17 Pro Max. Sige mo naman yung cutout nung ano niya, jelly case, diba? Parang ano rin sa Poco. Kasi Poco rin ang pasimula niyan eh. The design itself is very nice. Ang ganda, aesthetic siya. Kaya kung i-rate ko yung kanyang design, perfect 10 for me for its price. Matte finish, wala siyang any glossiness, mukhang premium itong smartphone na to. Magaan din itong si Realme Note 80 knowing na malaki ang battery capacity rin na offer nito for 6K mAh battery capacity. Yung kanyang pagiging lightweight ay all goods din. And syempre, slim din itong smartphone na to. Kaya kahit maglaro kayo, magdamag dito or manood, hindi kayo mga ngawit dahil magaan din si Realme Note 80. So, yun na nga, sunod na natin is yung battery. Nakakatuwa na, ang laki po ng battery capacity nito. Yun yung isang magiging market natin sa Realme Note 80 is yung kanyang huge battery capacity na 6,300 mAh battery capacity. Pero, there's a twist. Sad part is the charging rate. 15-watt charging rate kung itetero natin for 6,300 mAh battery capacity, siguro 2 hours 30 minutes to 3 hours bago natin ma-full charge itong smartphone na to. Yun lang naman, the sad part is 15 watts, pero malaki yung kanyang battery capacity na usually yan din ang hinahanap ng mga consumers natin, merong malaking battery capacity kasi ano mo yan eh, ngayon kasi marami na tayong ginagawa sa smartphone, di ba? Lalo na, hindi lang naman tayo naglalaro, hindi lang tayo nagko-concentrate. Kaya gawin natin ito pang trabaho, pang school, at pang negosyo. So, marami tayong ginagawa, kaya kailangan natin ng mas malaking battery capacity na i-offer nito sa murang halaga lang. So, kung naghanap kayo ng secondary smartphone, pang harabas, pang navigating tool, pang online business,
maganda rin i-suggest ito si Realme Note 80 para sa inyo. Next, yung kanyang display. Sa display naman, all goods, malaki siya. So, yung screen display niya is 6.7 inches, IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p. The sad part is of course, notch display pa rin. I don't know kung hindi pa rin sila nagta-transition sa punch hole, na hindi ko alam talaga kung may extra cost ba na maging punch hole yan. Kung wala naman, gawin nyo ng punch hole, di ba? Mas better kasi notch, parang nagsimula yan, 2017 pa. It's a 9-year-old display design. And ngayon kasi punch hole na talaga. At sana maano na rin yan, ma-adapt na rin ni Realme sa mga budget meal nila. Kasi notch display, I know sa mga ibang consumers natin, ayaw na nila ng notch, very outdated display. Mas better pa rin ng punch hole. I know hindi po siya nakaka-affect sa performance literal ng smartphone, pero when it comes sa usability ng isang consumer, malaki pong bagay yan, di ba? Siyempre, iba, ayaw na yung putol yung display pag naglalaro or nanonood. Iba-iba po naman tayo ng perspective sa pagdating sa gagamit ng smartphone. Merong may gusto ng notch, given, meron din gusto yung punch hole, kasi sa mga ibang competitors nakikita na natin ang punch hole din. 90Hz screen refresh rate for me, it's fine, okay naman yan. And yung needs of brightness niya is okay rin, not too bright, not too low, average level lang. The sad part is the operating system. It is powered ng Android 15. So sana, di ba, it's a new smartphone, dapat Android 16 na. Pero meron din naman sigurong parang track record si Realme pagdating sa mga murang smartphone nila na na-update naman kahit isang beses. So hopefully ma-update to sa Android 16, mas better. Kung na-stuck siya sa Android 15, wag rin kayo mag-alala. Longevity wise, matagal nyo rin po magagamit ang Android 15. Kumbaga taon yan, mga idol. Processor niya for its SRP, syempre it's a big no-no. Unisoc T7250. Pero kung makuha nyo to ng 4,000 to 5,000 pesos sa sale natin dito sa product link, perfect na perfect, mga idol. Unisoc T7250 for a price range na 4,000 to 5,000 pesos is okay. Napaka-solid yung processor na yan. Kaya okay na okay siya dito sa Realme Note 50. Sabihin na natin yung processor nito is same din doon sa Realme C71 na around 4,000 to 5,000 pesos din. Ito, ganun din. Kaya expect nyo the performance is same din naman. Pero the sad part is, of course, 64GB lang i-offer nila. Wala po tong any 128GB of internal storage. Kaya kung maglalaro kayo dito, talagang piling-pili. Hindi kayo makakapaglaro dito ng mga heavy games. ML, COD, pwede. COD, wag na kayo mag-full download kasi hindi talaga kaya kasi 64GB lang to. Pero kung ML, full resources, or Honor of Kings, pwede naman dito sa smartphone na to. So, kumbaga, MOBA games, mas better laruin dito sa Realme Note 80. 64GB lang siya, medyo mababa. Pero yun nga, is expandable yung kanyang storage. Pero yun nga, expandable ang kanyang storage via micro SD card. So, kung meron kayong mga files, photos, videos, or music, doon nyo na lang lagay sa SD card para syempre yung kanyang internal storage mismo, doon nyo na lang ilagay lahat ng pwede nyo malagay na mga apps or. Pero again, in reality, 64GB in today's time, especially for price tag na, alam mo yun, 4,000 to 5,000 pesos sa big no-no. 128 na po at least ang pinaka-minimum na pwede natin magamit. Camera, medyo alam mo yun, silhouette talaga sa 17 Pro Max, and akalain nyo pag malayuan is triple camera setup to. No po. It's a single camera siya. Ayan, single camera, flash, and design. So, yan yung camera ng Realme Note 80. Ayan siya. Next, mga ka-J-Vlog, it's 8 megapixel yung main and 5 megapixel yung kanyang front-facing camera. Siyempre, for its SRP, hindi talaga bagay yan. Medyo mababa. Pero kung makuha niya siya ng 4,000 to 5,000 pesos, medyo okay pa rin naman. Tingnan lang natin sa ating full review. So, it's single speaker. That's the sad part din dito. And when it comes sa water protection, mababa rin. It's IP54 water and dust resistant compared din sa mga ibang competitors niya na sa IP64 na. So, yun mga J-Vlog, for me, pag nakuha nyo talaga to ng sale price, okay siya. 4,000 to 5,000 pesos. Medyo underpowered yung specs nito. Pag sa kanyang presyo na 7,000 pesos, hindi siya bagay doon. Bagay siya pag nakuha nyo lang ng 4,000 pesos below or 4,000 plus, okay siya. So, kung gusto nyo siya makuha ng ganyang price, ito lang kayo bubili sa ating product link. So, tap mo yung video, view products. Mura nyo lang makuha itong Realme Note 80. So, kung 64GB, for me, I'll recommend this sa mga consumers natin na naghahanap ng secondary smartphone, pangbigay sa anak nila, sa magulang nila. Hindi ganun na ganun, hindi ganun mga heavy user. Pwede rin naman sa inyo suggest ito si Realme Note 80. Kaya kung interested kayo dito, i-click nyo na to sa ating view products. Mura nyo lang makukuha itong Realme Note 80. Bagsak presyo lang siya dito sa ating product.